Magpapatuloy ang kwento pagkatapos ni Jin yung nasabihing kain sila ng ramen sa bahay niya. Nautal si Sunwoo. Bakit naman ako pupunta sa bahay ninyo? Nanatiling seryoso ang mukha ni Jin yung pero sa isip niya ay nagpapanik na siya. Bakit nga ba siya papayag? Nasa bahay pa ang mga magulang ko. Nasobrahan yata ako. Bigla na lang may nagsalita. Mukhang maingay dito. Si Park Jin yung pala ang dahilan. Napalingon si Jin yung. Guman. Sumimangot si Guman. Ang ingay ninyo. Nagpagupit ka lang, parang lahat na lang nagkakagulo. Nakakagulo kayo sa pagre-review ko. Umalis kayo sa hallway. Nagtaka si Jin yung. Ano bang ginugulo namin? Napabuntong hininga si Guman. Nag-aaral ako para sa exam. Hindi mo man lang napansin. Sumuko ka na ba sa buhay? Wala talaga sa inyong normal. Pagkaalis ni Guman, may naisip si Jin yung. Sunwoo. Pumunta ka sa bahay namin para mag-review. Tutulungan kita sa kahit anong subject na nahihirapan ka. Sandaling nag-isip si Sunwoo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sukyong. Sama ka rin. Umiling si Sukyong. Hindi pwede. May trabaho ako. Sinamantala iyon ni Jin yung. Sige. Hihintayin kita pagkatapos ng klase. Tumango si Sunwoo. Habang naglalakad palayo si Jin yung, napangiti siya. Parang naging astig yata ang dating ko. Pero pakiramdam ko say subog na ang puso ko. Hindi pa rin ako makapaniwalang pupunta si Sunwoo sa bahay namin. Pagkatapos ng klase, magkasama silang naglakad pa uwi. Pagdating sa apartment, itinuro ni Jin yung ang pasukan. Sumakay sila ng elevator. Tahimik lang silang dalawa at parehong hindi makatingin sa isa't isa. Pagdating sa ika-13 palapag, binuksan ni Jin yung ang pinto. Mauna ka. Pagpasok nila, nagsalita siya. Pa, nandito na ako. Masayang lumabas ang nanay niya. Akala niya hapunan na ang pag-uusapan. Pero natigilan siya nang makita si Sunwoo. Ipinakilala ni Jin yung. Kaibigan ko siya sa school. Magalang na yumuko si Sunwoo. Magandang hapon po. Ako po si Jung Sunwoo. Napatulala ang nanay ni Jin yung. Diyos ko. Hindi ako makapaniwala. Bigla niyang sinigawan ang asawa. Honey, pumunta ka rito ngayon din. Agad namang lumabas ang ama ni Jin yung. Bakit ka sumisigaw? Sabi ng asawa niya. May dinalang kaibigan si Jin yung. At babae pa. Ngumiti si Sunwoo. Magandang hapon po, sir. Ako po si Jung Sunwoo. Sandaling natigilan ang ama ni Jin yung. Pagkatapos ay kalmado niyang sinabi. Sige. Mag-enjoy kayong dalawa. Pag-alis nito, napasigaw ang asawa niya. Honey. Iyon lang talaga ang reaksyon mo. Nag-uwi ng babae ang anak natin. Tumigil ka nga at maghiwa ka ng prutas para sa kanila. Ngumiti ang nanay ni Jin yung kay Sunwoo. Ikinagagalak kitang makilala, Sunwoo. Huwag kang mahiya. Parang bahay mo na rin ito. Hindi ko kayo guguluhin. Pagkatapos ay mabilis siyang lumapit sa asawa niya. Kaya pala bigla siyang nagpagupit kahapon. Naririnig mo ba ako? Tumingin si Jin yung kay Sunwoo. Mag-review na tayo. Tumango si Sunwoo. Pagpasok sa kwarto, umupo silang magkatapat at nagsimulang mag-aral. Mukhang may tinatago si Sunwoo. Bakit kaya palihim niyang ginagamit ang sketchbook niya? May dino-drawing ba siya? Samantala, napatitig si Jin yung sa kanya. Sa isip niya, bagay rin pala sa kanya ang nakatali ang buhok. Ngayon ko lang siya nakitang may ibang hairstyle. Pero may napansin siyang kakaiba. Nag-aaral ba talaga siya? Ano bang ginagawa niya sa likod ng librong iyon? Biglang kumatok ang nanay ni Jin yung. Busy ba kayo? Sumagot si Jin yung. Hindi po. Binuksan ng nanay niya ang pinto. Magdadala ako ng mga ulam sa lolo at lola mo. Marami lang talagang bitbit. Pwede mo ba akong tulungan dalhin sa kotse? Tumango si Jin yung. Tutulong din po ako. Sabi ni Sunwoo. Makalipas ang ilang sandali, nailagay na nila ang mga pagkain sa likod ng kotse. Ang dami palang ulam. Sabi ni Jin yung. Napailing ang tatay niya. Sobra kasi talagang magluto ang nanay mo. Ngumiti ang nanay ni Jin yung kay Sunwoo. Salamat sa pagtulong, Iha. Magalang na ngumiti si Sunwoo. Wala po iyon. Gusto ko nga matikman ang luto ninyo minsan, ma'am. Napangiti ang nanay ni Jin yung. Nako. May ganito pa palang kaganda at kabait na bata.
Dapat mas madalas kang bumisita rito. Tumanggaw si Sunwoo. Opo. Napatingin ang tatay ni Jin-young sa asawa niya. Kailangan mo pa bang sumama? Ako na lang ang maghahatid ng pagkain. Mahina siyang hinampes ng asawa niya. Ang manhid mo talaga. Mag-drive ka na lang. Sa totoo lang, mag-asawang mag-asawa ang ugali nila sa paraan ng pagbibiroan. Pagkasakay nila sa kotse, nagsalita ulit ang nanay ni Jin-young. Mga 2 oras pa kami bago makabalik. 2 oras talaga. Halatang sinasadya niyang bigyan ng pagkakataon ang dalawa. Pagkaalis ng kotse, napaisip si Sunwoo. 2 oras. Tumingin si Jin-young sa kanya. Balik na tayo sa loob. Habang papasok sila sa apartment, saka lang tuluyang tumama kay Jin-young ang sitwasyon. Silang dalawa lang ang maiiwan sa bahay. Delikado yata ito. Biglang nagsalita si Sunwoo. Mas delikado yata ang hagdan. Sira kasi ang elevator. Dahil sa anemia niya, wala silang pagpipilian kundi umakyat hanggang 13 palapag. Nag-aalalang tanong ni Jin-young. Kakayanin mo ba? Naalala ni Sunwoo ang sinabi noon ni Jin-young na gusto niya ng malusog na tao. Kaya ngumiti siya. Regular na akong umiinom ng iron supplements. Kapag nahilo ako, buhatin mo na lang ako. Tumanggaw si Jin-young. Sige. Sa likod na lang kita para mas alaw kita kung matamba ka. Habang paakyat sila, hinihingal na si Sunwoo. Paliwanag naman ni Jason. Ang anemia ay kondisyon kung saan kulang ang red blood cells o hemoglobin sa katawan. Dahil dito, mas kaunti ang oxygen na naihahatid sa mga kalamnan. Kaya para sa taong may anemia, napakahirap umakyat ng hagdan. Kapag pinilit pa nila ang sarili nila, pwede silang mahilo at matamba. Maya-maya, biglang nawala ng balanse si Sunwoo. Agad siyang sinalo ni Jin-young. Pero imbes na simpleng suluhin siya. Niyakap niya ito. Napangiti si Jason. Eksakto. Sinusunod mo na ang payo ni Teacher Hangil. Napakalalaki ng dating ng ginawa mo. At ang susunod na hakbang. Buhatin mo siya papunta sa kwarto mo. Hindi na nag-isip si Jin-young. Agad niyang binuhat si Sunwoo sa Princess Carrie. Napatingin lang si Sunwoo sa kanya habang pagod na pagod. Habang paakyat sila, napaisip si Jin-young. Ayos lang ba talaga ito? Pagdating sa kwarto, marahan niya itong inihiga sa kama. Napatingin siya kay Sunwoo. Mag-isa silang dalawa. At nakahiga pa ito sa kama niya. Bigla siyang pinagpawisan. Parang sumobra na yata ang pagiging lalaki. Mahinang nagsalita si Sunwoo. Pwede bang makahingi ng malamig na tubig? Agad natauhan si Jin-young. Oo. Sandali. Mabilis siyang kumuha ng tubig. Pagkainom nito, ngumiti si Sunwoo. Salamat. Mas okay na ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Jin-young. Tumanggaw siya. Oo. Salamat ulit. Pagkatapos ay natawa siya ng mahina. Ang lakas mo pala. Nabuhat mo pa ako. Agad tumanggi si Jin-young. Magaan ka lang naman. Nang pareho nilang maalala ang Princess Carrie, biglang naging tahimik ang kwarto. Para mabasag ang katahimikan, nagsalita si Sunwoo. Pakiabot nga ng sketchbook ko. Inabot iyon ni Jin-young. Habang binubuksan niya ito, nahihiya siyang nagsalita. Hindi ko alam kung ito ba talaga ang gusto mo. Iniabot niya ang drawing. Pagkakita pa lang ni Jin-young, napatawa siya. Buhay na buhay ang itsura ni Jason sa drawing. Ang galing nito. Talagang ang ganda. Nakangiting tanong ni Sunwoo. Ito ba talaga ang gusto mo? Masayang tumanggo si Jin-young. Perpekto. Sobrang perpekto. Napaisip si Sunwoo. Sino ba talaga ang lalaking ito? Mahalagang tao siya sa akin. Sagot ni Jin-young. Napangiti si Sunwoo. Parang ang dami mong kakilala. Napakamot si Jin-young. Hindi ko akalaing ganito kaganda ang kalalabasan. Sabi mo pa naman hindi ka magaling gumuhit ng tao. Salamat talaga. Tahimik lang siyang pinagmasdan ni Sunwoo. May banayad ng ngiti sa labi nito. Pagkatapos ay mahina niyang tinawag ang pangalan niya. Jin-young. Medyo random itong itatanong ko. Pero paano kung isang araw? Bigla mo na lang hindi makita ang mga mukha ng mga tao. Natigilan si Jin-young. Tahimik lang na naghihintay si Sunwoo sa sagot niya. Matagal bago siya nakapagsalita. Siguro. Malulungkot ako. Pagkasabi niya nito, naalala niya ang sarili niyang kondisyon.
Hindi niya makita ang mukha ni Sukyung. Sa katunayan, hindi rin niya makita ang mukha ng ibang babae. Pero, nalulungkot ba talaga siya dahil doon? At bakit kaya bigla itong naitanong ni Sunwoo? Oo, posible bang nagtanong lang siya dahil wala na siyang ibang maisip na sabihin? Tumayo si Sunwoo at nag-stretch. Siguro aalis na muna ako ngayong naibigay ko na sa iyo yung drawing. Nagulat si Jin Young. Aalis ka na. Ngumiti si Sunwoo. Salamat sa pag-imbite sa akin. Pero napansin ni Jin Young na hindi pa siya nakakapaghanda ng ramen. Hindi pa nga ako nakakapagluto ng ramen. Natawa si Sunwoo. Sa susunod na lang. Ikaw na lang magluto para sa akin. Medyo nalungkot si Jin Young. Sayang naman. Sa isip niya, hindi ko pa rin nalalaman kung ano talaga ang tingin niya sa bagong style ko. At parang wala rin naman akong ginawang masyadong astig. Baka mauwi lang sa wala ang payo ni Teacher Hangil. Biglang tumigil si Sunwoo. Mahina niyang sinabi. Mas mabuti siguro kung umalis na ako ng maaga. Sa isip ni Sunwoo, paulit-ulit na bumabalik ang mga nangyari ngayong araw. Kung paano siya kumpiyansang inimbitahan ni Jin Young sa bahay para kumain ng ramen. Kung paano siya sinalo nito. At kung paano siya binuhat ni Jin Young hanggang ika-13 palapag. Bigla niyang tinapik ang dibdib ni Jin Young habang nakangisi. Kapag hindi ako umalis agad, baka may gawin ka na namang delikado. Natigilan si Jin Young. Nahihiyang nagsalita si Sunwoo. Kontrolin mo nga ang sarili mo. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod. Bigla ka na lang nagpalit ng style at kung ano-ano pa. Aalis na ako. Bye. Naiwan si Jin Young na sobrang gulo ng isip. Baka, hindi niya nagustuhan ang bagong hairstyle ko. Pagdating ni Sunwoo sa elevator, nagulat siya. Gumagana na pala ulit. Napabuntong hininga siya sa ginhawa. Buti na lang. Hindi ko na kailangang bumaba gamit ang hagdan. Mahina niyang sinabi. Hindi pa rin ako sanay sa bagong itsura ni Jin Young. Samantala, naiwan si Jin Young sa apartment na hindi mapakali. Jason, tulungan mo ako. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng reaksyon ni Sunwoo? Habang hawak ang sketchbook, muli itong tiningnan ni Jason. Napangiti siya. Kalma ka lang. Hindi ba obvious? Nahihiya lang siya. Makalipas ang ilang oras, naglalakad si Sunwoo sa isang mataong kalsada. Biglang may babaeng lumapit sa kanya. Excuse me. Alam mo ba kung paano pumunta sa Nemo Apartments? Unang beses ko kasi rito. Tinitigan lang siya ni Sunwoo. Walang emosyon ang kanyang mga mata. Naguguluhang tinawag ulit siya ng babae. Excuse me. Pwede mo ba akong tulungan? At doon natin unang nakita ang mundo mula sa pananaw ni Sunwoo. Hindi niya makita ang mukha ng kahit sino. Kung saan dapat naroon ang mukha nila, puro kadiliman lang ang nakikita niya. Mga katawan lang ang malinaw niyang nakikita. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Sunwoo. Ngumiti siya ng masigla, kahit halatang pilit. First time mo ba rito? Sasamahan na lang kita papunta roon. Nagulat ang babae sa kabaitan niya. Salamat. Ang ganda mo naman. At doon natin malalaman ang isang malaking posibilidad. Maaaring may face blindness si Sunwoo. Hindi niya talaga nakikita ang mukha ng ibang tao. Pero, posible kayang nakikita niya ang mukha ni Jin Young. Baka iyon ang dahilan kung bakit ganoon siya kabait sa lahat ng taong nakakasalamuhan niya. Dahil kung hindi mo kayang makilala ang mukha ng mga tao, mas mahirap gumawa ng mga kaaway ng walang dahilan. At dito nagtatapos ang video. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video at gusto mong makakita pa ng ganitong content, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng comment.